Pag-abroad ay isang malaking challenge. Lahat ng problema, dumodoble yung bigat kapag abroad ka. At isa sa pinaka maraming cases dito sa Hong Kong rin, hindi ko alam kung, I'm talking about Hong Kong kasi nandito ako as of now, maraming mga cases dito na mga single mom, mga single parent. At alam nyo po na ang pagiging single parent alone, mahirap na. Imaginein mo pa kapag nasa abroad ka pa. Ang daming tatakbo sa isip mo. Yan po yung storyng mapapakinggan natin right now. That's why wag na po kayong aalis. Panoorin nyo lang po tong intro na ito and then magbabalik po kami maya-maya. Kasama ko po yung special guest natin for today. Ano pong pangalan ninyo? Aileen Mayandok, Pastor. Mama Aileen, taga saan po kayo sa Philippines? Pangasinan po. Pangasinan. And gano'n na rin po kayo katagal na nag-work sa abroad? 8 years na po. 8 years. And paano kayo umabot sa punto na this time, kailangan ko na mag-abroad? Pinili ko po kasing maging solo parent. So, nag-abroad ako para sa mga anak ko. Kasi yung ex-partner ko, hindi niya na kayang suportahan yung pangangailangan namin. Mm-hmm. Kaya yung pag-abroad po yung napili kong solusyon para makatulong yung sa finances ng mga anak ko po. Nung iniwan mo yung anak mo, mga ilang taon pa lang sila that time? Yung panganay ko po is magte-10, tapos yung bunso po is 5. Pero, yes, alam ko na mas malaki yung sahod abroad. Pero, madali bang mabuo yung desisyon na iwan yung anak para magtrabaho abroad? Mahirap, kasi experience ko din yan. Anak po ko ng isang OFW. Yung mother ko din po, 3 years old pa lang ako nung mag-abroad siya. Kaya kailangan din niyang magtrabaho para sa amin. So, alam ko yung pakiramdam na maiwanan sa Pilipinas. So, I believe kung alam mo yung pakiramdam nito na maiwan, I believe pumasok rin sa isip mo na hindi ako mag-a-abroad, ipaparamdam ko sa anak ko na kasama, pero dahil sa sitwasyon, napilitan kang mag-abroad. So I believe ang daming tunggalian na nangyari sa... Tag of war po sa isip ko. Pero and then, syempre, mas lamang pa rin na kailangan matustusan yung pangangailangan. So ngayon, at least ngayon, nakarelate ka sa kung paano rin nabuo yung desisyon sa nanay mo. Yes. Kasi yan yung mas naunawaan ko na po yung naging desisyon niya noon. So, bakit naman Hong Kong yung nag-decide ka mag-abroad? Sabi ng mama ko, mag-Hong Kong ka kasi mas malaki yung sahod, tsaka mas safe. Kasi kung sa Middle East, hindi daw po safe doon magpunta. Yung nanay mo po ba is naranasan mag-Middle East? Po. Hong Kong lang rin? Hong Kong lang din po siya. So, siya ang nag-recommend sa iyo na... Sa Singapore po siya. Singapore. So, pero hindi siya nag-Hong Kong? Hindi po. So, Singapore lang, pero sinadjust sa iyo na maganda yung Hong Kong. Madali lang rin yung pag-aayos ng documents or medyo matagal rin? Madali naman po kasi kung may pang-apply, so sinuportahan po ako ng mother ko sa financial na pag-a-apply, kaya madali po akong nakahanap ng agency, na interview, nakapag-training, at the same time nakaalis po ng Hong Kong agad. Pero that time na nag-abroad kayo, una mong abroad, nag-a-abroad pa rin yung mother? Nasa Singapore. Nasa Singapore pa rin siya that time. And let's talk about itong solo parenting na ito na sinasabi mo. Alam ko na malaking challenge yan. Especially, nandito ka sa abroad. And ano yung hindi mo malilimutan? Kasi 8 years ka na dito sa abroad, di ba? And then I believe within 8 years na to, marami ka rin challenges na marami po kinaharap. Yes po. Paano mo, alam mo yun, kinaya yung lahat ng to?
Yung akala ko po kasi sa idea ko sa abroad, madali lang. Kasi kaya ko naman magtrabaho, may anak akong naalagaan. So, hindi po pala pareho yung pag-aalaga sa anak sa pag-aalaga dito ng bata. Mas challenging siya kasi yung alaga ko po nun, maliit pa. So, pag ang trato ng amo ko sa alaga ko is very fragile siya na alagaan. Kailangan talagang tutok ako sa pag-aalaga. Parang nibadapuan ng Opo. bawal, di ba? Hindi. Parang yan. Maski madapa siya, parang dapat nandun ako. Hindi siya pwedeng magasgasan kasi ako yung magiging Ikaw yung papahang masisisi. sisisi. Opo. Pero isa lang naging amo mo dito, ne? Isa lang Ito po. lang ngayon. Opo. So, kung titingnan, nung una mong inalagaan yung bata, ilang taon pa lang siya that time? 4. 4. So, ngayon medyo malaki na. Malaki na. 10 years old na po siya. So, yung ganun pala yung trato ng amo mo na very fragile and then hindi pwedeng madapuan. Paano ka nag-adjust ng ganito? Kailangan ko pong ma-adapt yung pag-aalaga ng amo ko na sa anak niya. Kailangan ko matutunan yung habang yung padagdag ka ng pasensya po bawat araw. Hindi pwedeng pag napagalitan ka ng amo is mag-break contract ka na din kasi mahirap din po na maghanap ng bagong amo. Mahirap para sa akin yung mag-adjust. Actually, I think yung pag-a-adjust or yung adjusting period naman na to, sa umpisa lang. Yes po. Ngayon, even though may mga times, hindi natin pwedeng masabi na hindi tayo magkakamali. May mga times, sabi mo nga, mapapagalitan ka, pero tatagan lang ng loob. Kasi minsan iniisip ng mga mag-work dito sa Hong Kong na ang tapang naman ng amo. Pero in the same way na meron rin tayong problema, may mga problema rin yung amo. Yes or no? Yes po. Hindi minsan, nabubuntungan lang talaga tayo. Hindi magtataka, bakit wala naman akong ginawang mali. Pero kung iisipin natin na siguro part na rin sa trabaho nating tumanggap ng init ng ulo, I think mas makadjust. Parang last time, merong kumausap sa akin. Sabi niya sa akin, alam mo ba, Pastor, 3 days na ako dito sa Hong Kong. 3 days pa lang siya sa amo niya. Sabi niya, gusto niya daw mag-break ng contract kasi perfectionist yung amo niya. Pero sabi ko sa kanya, ilan kayo dyan sa work ninyo? 2 daw sila. Ikaw, solo ka lang yan. Solo lang po ako. Solo ka lang. Sabi, 2 po. Sabi ko, anong sabi sa'yo nitong lagi mong kasama? Sabi niya, sabi ng lagi kong kasama, mahirap daw dito, mahirap. Sabi ko sa kanya, 3 araw ka pa lang dito. So, ang information mo sa amo mo, hindi information na nakuha mo, kundi information na narinig mo dyan sa worker mo, ka-co-worker mo. Kasi, at the end of the day, kung perfectionist sila, so kapag naabot mo yung pagiging perfectionist, edi kahit i-terminate ka nun, madali na lang para sa'yo yung lahat. Bakit? Kasi, naabot mo yung level na gano'n. Kasi, I believe di naman madali talaga dito. Hindi po. Unang-una sa lahat, malayo ka sa pamilya mo. Yes. Diba? Pero, paano ka nakapunta dito sa help center? May evangelist po na nakasalubong ko lang po sa isang mall nung day off ko. Tapos inabutan po ako ng flyer. Nagsabi, kung gusto kong pumunta doon para mabago daw yung buhay ko. Sabi nila, nagtataka ako, paano mababago ng help center yung buhay ko? Tapos, sabi ko, pero, wait lang, yung sinabi nilang help center, alam mo ng church yung pupuntahan mo? Hindi po nila binanggit yun. Sabi lang po nila health center. Ako naman po, nag-hesitate na sumama, kaya nagdahilan ako na may pupuntahan pa. Pero yung evangelist, minessage niya po ako after an hour. Kasi sabi niya, hinihintay ka namin dito sa may exit ng MTR. Sama ka na. Tapos, yung thoughts ko po, parang nahiya na tumanggi kasi ang sabi ko, may pupuntahan pa ako. Nag-ikot-ikot lang po ako sa mall. So, napunta po ako dito. So that time rin, sumama po ako agad. nang napilitan, parang gano'n. Opo. Nahiya sa kanila. Curiosity din po. Curiosity. And then yung una mong pag-attend, anong nasabi mo that time? Pagdating ko po, sabi ko, ay bakit parang iba? Parang iba yung aura nung place. Hindi siya yung katulad ng mga nag-i-invite sa akin na napuntahan ko na help set na parang church. And then sabi ko may something po na stir sa akin na mapanatag yung loob ko. Tapos
may peace na hindi ko maipaliwanag. So since then na una mong bumisit sa health center, para nagtuloy-tuloy ka na rin? Yes po. Gano'n ka na rin katagal dito sa health center? Mag 3 years na po. 3 years? Yes po. So yung parang napilitan ka pa ng Opo. una, Kasi ngayon 3 years ka na. That time din po, dumadaan ako sa depression, ganyan. Hindi ko yung feeling na bakit bigla-bigla akong maiiyak, bigla-bigla ako na hindi makatulog sa gabi. Ganun po. So, parang nararanasan mo na rin Opo, yan. So, basically, ko na yung pag-iikot mo sa mall, linilibang mo lang yung nililibang ko yung sarili ko talaga. Kasi solo talaga ako nagdi-day off. Tapos yung pang-entertain ko lang is music, nag-idolize ako ng mga K-pop, ganyan. So, that time, I believe, hindi yung chamba na eh. I think Yes. yung Diyos, yung Gumawa ng way po. gumawa ng way. Di ba? And magandang invitation rin ito para sa mga nanonood sa atin right now. Kayo pong nanonood sa amin. Maybe katulad niya kayo ng sitwasyon. Linilibang niyo yung sarili ninyo pero alam niyong may kulang. Subukan niyo lang. Pwede kong sabihin, subukan niyo lang kahit napipilitan pa kayo. Katulad niya dati. Pipilitan. Siguro maamaktol pa, sisipa-sipa ng mga bato habang papunta dito. Walang problema. Subukan nyo lang. And hindi naman namin kayo pipilitin bumalik kung ayaw ninyo. Pinilit ka ba namin pumalik next time? Hindi po. Pinilit ka namin pumunta. Hindi po. Pumunta nung umpisa. Ano ba pupunta na naman? Pero nakita naman, bumalik and then hindi naman namin kayo obligahin bumalik. Ang gusto lang namin sana, kung pwede yung kuman kayong pilitin, subukan nyo lang sana. Wala namang mawawala sa inyo. Ang dami nyo nang sinubukan puntahan, pero ganyan pa rin. Meron pa rin kulang sa loob ninyo. So, subukan nyo naman na pumunta sa health center para matutunan nyo rin kung paano nyo mapagtagumpayan yung butas sa inyong kalooban. Sa next episode natin, meron pa tayong mga stories ng mga OFW dito, exclusively sa Hong Kong. Malalaman natin yung iba't ibang experience nila. Maraming salamat po sa pag-special guest sa aming program at for sure marami po kayong natulungan. Mga kaibigan, hanggang sa susunod pong episode, once again, pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.